Magandang gabi po muli sa ating lahat, Good Tree Family. It's my pleasure po na mapaglingkuran ang malaking pamilyang ito sa pamamagitan po ng pagpapakain sa atin spiritually. Kaya nga po kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos o mensahe ng Diyos, at tanggapin po natin ito personally at to sustain ang pangangailangan natin sa espiritu at syempre para makapamuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. Ngayon po, let us meditate po ang salita ng Diyos sa Book of John, chapter 13, verse 5 to 8. Samahan niyo po akong magbasa. Ang sabi po dito sa English, "After that, he poured water into basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, 'Lord, are you going to wash my feet?' Jesus replied, 'You do not realize now what I am doing, but later you will understand.' 'No,' said Peter, 'you shall never wash my feet.' Jesus answered, 'Unless I wash you, you have no part with me.'" Sa Tagalog po, pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Tugon ni Jesus. Amen. Ang title po ng mensaheng ito sa gabing ito ay The Significance of Serving. This is one of the amazing part of Jesus' life with His disciples. Jesus did the most dirty job which is only a servant does. Washing feet ay trabaho ng pinakalis na mga tao nung panahong iyon. Ito yung mga alipin. Marahil sa ating panahon, hindi natin ito masyadong nauunawaan o wala masyadong impact sa atin. Dahil sa panahon ngayon, we have nice slippers na maaari nating suotin sa ating tahanan, sa labas ng ating bakuran. We also have different kinds of shoes. May pang-formal, may pang-casual, may pang-sports, or there are so-called dirt shoes na ginagamit para sa maputik na lugar o sa pag-akyat sa bundok. At isa pa, may magaganda tayong kalsada. Sa panahon natin, yung madaming paa para sa atin, sa mga disipulo, malinis na sa kanila yun. Sa panahon nila, wala silang magagandang kalsada. Lumalakad sila sa lupa, sa buhanginan, maputik na lugar at tumatawid minsan sa ilog at muling tatapak sa mga lupa. Nang panahon noon, hindi ganoon kaganda ang mga sandalyas. Nang panahon iyon, ang pinakapangit at pinakamaduming bahagi ng katawan ng isang tao ay yung kanilang mga paa. Makalyo, madumi, maputik, natutuyong mga lupa. Hindi nila ito hinuhugasan from time to time. Makikita nga natin dito, after meal, tsaka lang sila nakapaghugas ng paa. Imagine kung gaano kadumi ang kanilang mga paa. Kaya nga, si Peter, he thinks it is not appropriate na hawakan ng kanyang Panginoon, ng kanyang Diyos, ang pinakapangit at pinakamaduming parte ng kanyang katawan. Bakit nga ba ito ginawa ng ating Panginoon? Sa John chapter 13 verse 15, ang sabi doon, "Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan." Jesus did it on purpose. Ginawa ito ng Panginoon para mag-iwan ng bakas para ating tularan. At malinaw ang sinabi ng ating binasa, ito'y dapat nating tularan. Dapat, pag sinabing dapat, ito yung proper way. Ito yung proper way of living. Ito yung dapat nating gawin. Ito yung dapat nating ipasamuhay. Jesus is not teaching us literally na magugasan tayo ng paa. He is teaching us to serve one another. He is teaching His disciple
how they should serve one another. He is teaching us this evening the significance of serving one another, at ito ang dapat nating gawin. Sa gabing ito, itinuturo ng Diyos sa atin ng Diyos ng ating Panginoon ang kahalagahan ng paglilingkod sa isa't isa. And how should we serve one another? Sa teksto pong ito, nakakita ako ng dalawang importanteng aral kung saan ipinapakita ang kahalagahan ng paglilingkod sa bawat isa at kung papaano tayo makapaglingkod sa bawat isa. The first lesson that I have received is serving is relating. It talks about relationship or building relationship. Sa verse 7, sinabi doon ng Panginoon kay Peter, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Jesus did it to establish connection between Him and His disciples. Serving is all about establishing connection to the people or deepening your relationship to a person. This is being a servant is all about nagtatanim ng relasyon sa tao o nagpapalalim ng relasyon sa tao. Serving is all about exposing your heart, exposing your love for a person. Jesus deal with the most ugliest and dirtiest part of their body to show them how much He loved His disciples. That Jesus is caring for them. And washing of feet is also a word of acceptance. Jesus accept them despite of their dirtiness and ugliness. And Jesus is the one who will take this dirtiness and ugliness in their lives. At sa English, sa NIV version, ang sabi doon, unless I wash you, you have no part with me. Serving is making someone to become part of your life and to become part of a life of a certain person you are about to serve. Ibig sabihin, ang dapat na paglilingkod natin sa ating kapwa ay yung kunin yung bawat concern ng buhay nila. Ibig sabihin, yung concern nila, concern mo na din ngayon. Yung problema nila, problema na din natin ngayon. Making someone to become part of our life. Ito yung ibinigay na halimbawa ng Panginoon sa atin. Serving is to establish a strong bond, deeper relationship sa bawat isa. This should be our goal when it comes to serving. To express your love, to establish relationship, to deepen relationship, and to make someone to become part of your life. Pangalawang bagay po na natutunan ko dito is serving is cleansing. Jesus deal with the most dirtiest part of His disciples' body, hindi po para maging malinis ang katawan nila. Hindi nagtuturo ang Panginoon dito ng proper hygiene. Jesus uses water as an illustration of cleansing, paghuhugas sa mga kasalanan. Even baptism, water is a symbol of washing people's sin. Jesus teaching His disciples that they should deal with the most dirtiest part of a person's life. Ibig sabihin, pakialaman ang buhay ng tao, baguhin ang buhay ng tao, ayusan ng buhay, to lead a person into transformation, maging malinis sa kasalanan. Serving people is leading people to live with holiness. Leading people na mabuhay, nakalugod-lugod sa Diyos. Cleansing po is not all about condemning people as a sinner or dinidictate lahat ng kasalanan ng tao. Dito ka nagkasala, dito ka nagkamali, ito yung maling attitude mo. When a person committed a sin, alam niya nagkasala siya. Alam niyang madumi siya sa paningin ng Diyos. Kaya nga, hindi na kailangan ipaalam pa sa kanila yung kanilang mga kasalanan. But instead, cleansing is leading people to live with holiness. Turuan siyang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. I-push ang tao na maglingkod sa Diyos. Tulungan ang taong mithiin ang matupad ang kalooban ng Diyos. At gabayan silang laging lumapit sa Diyos.
Sa ganoon paraan natin maaaring maayos ang buhay ng isang tao, making their relationship to God more deeper. This is how should we serve our brothers and sisters. Pakialaman natin ang buhay nila at tulungang mamuhay ng may kabanalan. Ito ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos, to establish our relationship to them and to establish their relationship to God sa pamamagitan ng buhay ng may kabanalan. Mga kapatid, dito na po ako nagtatapos. Tandaan po natin ang verse na ating binasa kanina sa John chapter 13 verse 15. Ang sabi doon, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. This is how should we live. This is how should we spend our lives dito sa mundong ito. Serving others sa pamamagitan ng pagpapalalim ng relasyon natin sa bawat isa o pagtatatag ng relasyon natin sa ating mga bagong kakilala at paggabay sa mga tao na kapaligid sa atin na mamuhay na may Diyos at may kabanalan. Let us think about the ugliest and dirtiest part of people's life at sa pamamagitan po noon, ihayag natin ang pag-ibig natin sa kanila at pag-ibig ng Diyos sa kanila. At tulungan ang bawat isa sa pamumuhay na may kabanalan at kulugod-lugod sa Diyos. Sa ganitong paraan tayo maglingkod sa bawat isa at sa Diyos. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, Guthrie family. Let us all enjoy to serve this wonderful family. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Magandang gabi po.